Meron po ako rito yung pamagat po ng aking ano, dito sa Facebook. BBM lagapak sa rating. Tama naman, di ba? Lagapak naman talaga. Ngayon, ano po ang sabi nila? Kahit na lagapak. Meron akong, ayan, tama ka, Serbado, ayan. Yung mga meron dito, tignan nyo po sila magsalita. Lagapak ba, Kuya Badong, Aratelis TV? PBBM pa rin ang presidente. Nakakaawa, no? Inaamin nila ng lagapak sa rating. Kasi survey yan, di naman ating survey yan. Lagapak na si BBM, ang ano pa rin nila, kahit na lagapak, siya pa rin naman ang presidente. Ano koneksyon? Sa kanila okay na eh, no? Okay na, basta yung kumbaga yung consolation prize. Kumpara kayo mahilig magkumpara kay Duterte, di ba? Parang okay na sa kanila, parang gabugok talaga eh. Hindi po ba nakakahiya na ikaw ay presidente, lagapak ka sa rating? Ibig sabihin, wala nang naniniwala sa'yo. Konti na lang yung sumusuporta sa'yo. Ang sinasabi nila, ang sabi po nila, neto, wag na natin pangalanan. Ang sabi niya, lagapak nga. PBBM pa rin ang presidente, sabay may emoji na tumatawa. Sa kanila, okay lang. Kahit na bagsak na yung rating, wala nang kahihiyan, eh, no? Tinanggap na nila. Ano naman ngayon, basta presidente pa rin. Ano po achievement, no? Lagapak na. Okay pa rin sa inyo dahil ito sabi niya pa. May ibang tao naman to. Problemahin mo si Inday, paano maging presidente? Si BBM nating to lose dahil isang term lang naman ang presidente, mataas man o mababa, matatapos niya term niya. Hindi po yun. Proud kayo na ano na yung presidente niyo halos wala na naniniwala, halos wala na sumusuporta. Proud pa rin kayo. Napaka ano no. Yan yung mga tao na lumalahok lang sa kompetisyon, makalahok lang. Hindi nila intention na manalo. Yung okay lang sa kanila, kahit kulelat, nakasali naman. Anong uri kayo nila lang, no? Ba't pa sa kayo sumali kung wala kayong in-aim? Kaya po ganyan, eh, no? Tignan nyo po. Yung amo kasi nila, wala naman pong achievement na may pagmamalaki. Kaya binaba na rin nila yung expectation nila. Kita nyo ngayon, wala na nangangantyaw sa mga achievement ni Tatay Digong. Di ba? Meron ba sila niyan? Kasi alam nila, hindi pala matutuloy. Pag naghukay, halimbawa, yung groundbreaking ng mga ospital. Naisip ba ni Tatay Digong yan? Hindi talaga maiisip ni Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong, panay trabaho, hindi nag-iisip. Kayo panay isip eh. Bumaba na masyado yung pag ano tawag doon, yung lowering expectation. Ang baba-baba na ng expectation ng BBM supporters. Ang gusto na lang nila makasurvive si BBM. Kawawa naman kayo. Wala na yung umunlad ng Pilipinas. Si BBM ang makakapag-unlad. Wala na eh. Wala na po sila sa ganun. Ang pinagmamalaki lang nila, makakasurvive. Ang baba ng standard ng pamumuno, no? Parang hindi ko talaga makuha. Kahit walang ginagawa, at least nariyan siya. At least naging presidente siya. Si Sara nyo, problemahin nyo kung paano magiging presidente. Hay nako. Masyadong ambaba na ng standard. Makasurvive lang. Presidente pa rin siya, di ba? Okay.
Nakakaawa kasi, ito pa isa. Ito po, yung dinidiscuss ko naman dito, yung sinabi na kahit isa lang ang napatay, pwedeng crime against humanity. Ang kinukot ko po dyan, yun pong ICC spokesperson. Tignan nyo po yung mga reaction ng mga BBM supporters. Ha? Di ka naman abogado or political experts para paniwalaan mo sarili mo na madaming maniniwala sa'yo. Ha ha ha. Hindi po nila dinidebunk yung sinasabi ko. Ang sinasabi lang nila, hindi ka naman abogado di abogado na lang lahat ng maging vlogger, lahat na ng vlogger. Ilan ba abogadong vlogger nyo? Kung yun ang katwiran nyo. May lumabas may dumungaw ng kulangot sa akin. Alam nyo po, mali pong katwiran yan. Pinapaliwanag ko, napalpak yun. Na naghanap si BP Sara ng 30,000 na biktima, bigla nyo sasabihin na hindi ka naman vlogger hindi naman kinakailangan ng 30,000 nung binanatan ni Badong. Ang kakatwiran, alam nyo po, katwiranan po, sagutin nyo yung kinakatwiran ko. Hindi sasabihin nyo, hindi ka naman abogado. Abogado lang ba may karapatang magsalita? Saan ba magagaling ang abogado? Ibig nyo sabihin ng mga abogado, magagaling sila lahat? Mag-vlog? Katarantaduhan po yan. Kung pagpapaliwanag, di sabihin na lang natin lahat na lang, abogado na lang magtrabaho lahat. Di kayo din yung BBM din, yung tumuturbo na turbuhan na yan na lang ang panonoorin nyo. Kasi hindi naman abogado si Jared, hindi naman abogado si yung iba po nyo pa, si Ninyo. Ay, ang katwiran niya. Kasi hindi nila kayang sagutin yung argumento ko. Hindi ka naman abogado. Ano ngayon kung hindi ako abogado? Ang tanong, tama ba yung sinasabi ko o mali? Ano koneksyon ng pagiging abogado mo na nagsasabi kayo na 30,000? Sagot, yung dyan siya nag-react 30,000 yung sinasabi niyong biktima nung hinanapan kayo ng pangalan, ay kahit isa lang mabiktima, pwede pa rin yung crimes against humanity. Utot nyo, isa lang ang biktima, pwedeng crimes against humanity. Katarantaduhan. Alam niyo po, talo lang kami ng mga abogado pagdating sa batas. Ang pagbablog naman, hindi naman laging ayon po sa presidential decree. Hindi yun natalakayin nila, doon sila magaling. Sa politika, automatic ba na abogado magaling sa politika? Yan yung pinag-aralan ko politika patas-patas lang kami sa politika. Alam niyo po, hindi porkit abogado mas magaling na sa amin. Abogado ka, di magaling ka sa batas. O di sa batas ka, hindi naman batas itong pinag-uusapan natin Batas ba yan? Ang politika, batas ba ang politika? Pag nagsuri ba yun ng, alimbawa, susuriin, bakit mananalo yung mga pro Duterte? Anong batas yung pinag-uusapan doon? Kung batas, talo ko ng abogado. Puta, kung pagsusuri ng politika, paano sila? Ano yung automatic yun? Panalo na sila. Or political expert. Sino may sabing hindi ako political expert? Di ba? Hindi rin naman kayo mga politiko. Walang sariling content yan si Badong. Kung ano-ano lang ang marinig o mabalitaan, yun na yung content. Wala raw ako sariling content.
Ang gusto yata nito, no, na ako mag-create ako ng sarili kong balita. Vlogger po ako. Hindi po ako anong tawag doon, yung hindi po ako nagbabalita. Ay, hindi. Hindi po ako researcher. No, hindi po ako creator ng balita. hindi researcher eh. Ano ba tawag doon, yung sila yung ano? Hindi, newscaster, nagbabasa lang yan. Mga writer ng mga balita, di ba meron ganon? Bakit daw, wala daw akong sariling content. Ito nga yung content ko. Ang content ko, kanya-kanyang content yan eh. O, field reporter, di ba? Ang content ko, ayan, producer, correct. Yan, tama, producer. Kasi ang producer, ganito ang producer, di ba? O, ito. O, pupuntahan natin. Pupuntahan natin yung may nabalitaan tayo. Sige, siya yung mag-assign ng mga director. Yun po talaga, gumagawa sila yung gumagawa ng balita. Kami po, ako po, hindi ko masasabi sa ibang vlogger. Kasi ibang vlogger, taga-tawa lang. Ang content nila, di ba? Pakinggan natin si ganun. Tapos, ipa-play na nila. Tapos, tatawa lang sila. Pakinggan natin si ganun. Iba-iba po kami. Di ba? Meron naman mga pinanggagalingan ng balita. May mga bubwit. Yun, iba-iba po. Pero sabihin mo wala akong content, ano tawag dito? Ano tawag dito sa ginagawa ko? Hindi ba content to? Marunong ka po. Content nga to. Ang tawag po dito sa ginagawa namin content. May marinig lang nagmamarites. Hindi po ako nagmamarites. Paminsan-minsan nagmamarites tayo, pero madalas po balita to, nagre-react tayo. Komentarista po ako. Okay? Iba-iba po ang content creator. Ang content ko po mag-komentarista. Ayan. Masarap po minsan sumasagot dito sa mga last na lang kasi maubos na oras natin. Bobong Badong, ang tataas ng survey ng PTB Laban survey ng mga kasama mo na puro fake news. Yan po yung pagsusuri ko, no? Imposible po na yung pong si Bongo number 1 tapos yung mga kasama niya ay hindi pumapasok sa 12. Samantalang pag binoto mo si Bongo, majority ng boboto kay Bongo ay boboto rin po yung mga PDP Laban. Yan